Hello Cruellas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome back na my YouTube channel. Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening. Anumang oras kayo nanonood sa akin ngayon, maraming pong salamat. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gazel Ortega, Cruella in Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Pasok, intro! Hey! Mabuhay! Hola! Sawadika! Xin chao! Charot lang. Grabe yung news. Grabe. Sobrang nag-trending. Sobrang talagang pinag-usapan. Miss Earth 2016, Catherine Espin, nag-audition at official. Nag-audition talaga sa Miss Universe Ecuador. Kakaloka, audition, pasado, my gosh. At talaga lang naman nagkumala talaga sa buong mundo. Ano mga ba ang gustong mangyari ni Miss Catherine Espin? May Miss Earth na, may Miss Universe pa. May mga ganong pa-eksena. Pero, syempre yan ang ating pag-uusapan kung ano nga ba ang chance niya, kung papagalitan ba siya or whatsoever man nga ba, ano ang mangyayari sa karir niya. Yan ang ating pag-uusapan. Okay. Si Miss Catherine Espin ay isa sa mga paboritong Miss Earth Queens ko. Nandun ako nung nanalo siya, nandun ako ng mga series of activities ng Miss Earth, at nandun ako sa lahat, sa journey niya sa Miss Earth, kasi sumusubaybay talaga ako kung saan sila pupunta. Ngayon, si Miss Catherine Espin, isa siyang lawyer. Siya rin ang National Director ng Ecuador sa Miss Earth Ecuador. Siya ang nagpapadala ng girls sa Miss Earth Beauty Pageant na galing Ecuador. So, nagulat at nagulantang ang lahat at nag-audition siya sa Miss Universe Ecuador. At the age of 31, talagang, oh my God, anong nangyari? Mga gano'n. 31 na siya. So, eto talaga yung yung bunga ng, ano ba tawag dito? Ito talaga yung bunga ng no age limit. Kumbaga, yung mga sumobra na sa edad, wala doon sa age limit, ay talagang nagkaroon ng chance na mag-join sa Miss Universe, positively, negatively, yung sa iba. So, oh my gosh. Nakakawindang kasi former Miss Earth Queen magjo-join sa Miss Universe Beauty Pageant. Take note ha, National Director pa siya ha ng Miss Earth Ecuador. So, nagpaalam ba siya kay Miss Laurencio at saka buong ano ba ito? Sorry. Napadigay talaga ako ng bonggang-bongga. At saka sa buong Miss Earth organization, or hindi ko alam kung anong eksena. Kasi siya yung National Director ng Miss Earth Ecuador. So, possible nga ba na ma-dethrone siya? Sinawat lang. Ma-dethrone siya ni Miss Laurencio nang dahil sa desisyon niya nitong pag-join sa Miss Universe Ecuador. Grabe, ang dami kong ngayon, ang dami kong tanong, ang dami kong pero grabe para lang sa pangarap niyang maging Miss Universe. Isa-alang-alang niya yung crown niya sa Miss Earth. Isa-alang-alang niya yung pagiging national director niya ng Miss Earth Ecuador. Pero for me hindi siya gagawa ng ganyang desisyon kung hindi aware ang Miss Earth organization. I think kasi one of the best queen si Miss Catherine Espin ng Miss Earth. Dito siya nagstay sa Pilipinas na talagang ang dami niyang ginawa dito din sa Pilipinas. Isa din siya sa mga sikat na beauty queens natin from Ecuador. At saka maraming beses ko na talaga siyang nakita. Grabe, isa to sa mga kind at saka mga babait na queen. Talagang may chance talaga siyang manalo sa Miss Universe Ecuador kasi nga doon sa kanyang profile, doon sa kanyang credential ng bonggang-bongga. Ikaw ba naman, isang abogada ka na, tapos Miss Earth, ka pa, Queen, mag-join ka sa Miss Universe Ecuador. Sino ba naman ang hindi masyashock? O, diba? So, na-shock ang lahat, pinag-usapan ang lahat. Kumbaga, parang,
Parang kung si Antonia Forsyth from supranational to universe, ito na to, mas mataas na corona from Miss Earth to universe. Ay talaga namang mawiwinda ang lahat ng bonggang-bongga. Pero I think nagpaalam siya. Kasi, at I think hindi siya i-dethrone kasi wala namang dethronement sa Miss Earth. Apalagay ko, tapos na ang time niya, 2016 pa, at siya ang naging queen ng Miss Earth 2016. At bahala na siya sa buhay niya kung ano yung gagawin niya. Ngayon, at stake dito yung pagiging national director niya sa Miss Earth Ecuador. I don't know kung siya pa din or ililipat sa iba, pero parang ang chip-chip naman siguro, ano ba tawag doon? Ang chip-chip naman siguro pakinggan na tinanggal siya as a national director. Parang hindi yun trabaho ni Miss Laurencio at hindi yun at hindi siya ganun ka-ship para tanggalin si Catherine Espin as national director. Pero kung nag-resign si Miss Catherine Espin as a national director para magpadala ng girls sa Miss Earth, better. Diba? Para hindi lang niya masagasaan yung organization. Pero kung hindi naman siya mag-resign, I don't know. Hopefully hindi. Alam ko naman na wala naman yun sa Miss Earth organization. Talagang nag-trend lang talaga siya. Kasi ganito syempre, queen na siya ng Miss Earth tapos mag-join siya sa Miss Universe Ecuador. Nakakaloka yun, di ba? Okay lang sana kung hindi siya nanalo sa Miss Earth. Okay yun. Acceptable, hindi naman siya queen, pero siya queen na talaga siya ng Miss Earth, kaya maraming naloka, maraming nagulat, maraming nawindang, as in ganun talaga yung ano ba tawag yun, yung experience. My gosh, talagang oh my god, mananalo kaya, oh my god, mananalo kaya siya sa sa Miss Universe Ecuador. Kung manalo man siya doon, mananalo kaya siya sa Miss Universe. Talagang isusugal niya talaga yung pagiging Miss Earth niya. So I think naman talaga ay hindi naman siya talaga, hindi sa kanya magsasalita yung organization ng Miss Earth. Never. At alam ko na professional yung Miss Earth organization. At alam ko na hindi talaga sila, kung may sasabihin man sila, hindi yun sa ikasisira ni Miss Catherine Espin. At hindi naman to Miss Grand International na sugapa, ganid. Hindi naman to Miss Grand International na runner-up ka lang, i-dethrone ka na. Nakakaloka yun, no? Total, kasi natapos naman niya yung reign niya noong 2016 at pinasan niya na kay Miss Karen Ebasco yung corona. So, tapos na doon yung trabaho niya sa Miss Earth. Ang ngayon lang talaga is, ang kinukonsider ko lang talaga is yung pagiging national director ba. Kung national director ba, nagpaalam ba siya? Kung may alam ba yung Miss Earth organization na being national director ng Miss Earth Ecuador, ay join siya sa Miss Universe Ecuador. O diba, parang for lang. Pero kung nagpaalam siya, bongga yun. At pinayagan siya ng Miss Earth organization, bongga yun. Bongga. Palakpakan doon sa Miss Earth kasi alam, sports ang tawag doon. Hindi yung pagiging makasarili. Diba, Mr. Nawat? Sana alam mo yan. Charot. Sana alam mo yung magiging fair ka doon sa girl na perket sumali lang sa ibang pageant, i-dethrone mo na yung lolo mo. Sana, I know naman na hindi gagawin yun ng Miss Earth. Di ba? I know na very naman sila, very open naman when it comes sa pag-join ni Miss Catherine Espin sa Miss Universe Ecuador. At syempre hindi na yun nakasalalay sa kanila. Problema na yun ni Miss Catherine Espin kung maliguak siya doon sa competition na grabe yung mga makakalaban niya, galing sa Miss World, galing sa Miss USA, galing din sa Miss Grand. Grabe yung mga makakalaban niya dito sa competition sa Miss Universe Ecuador. Grabe. As in, talagang bardagulan din sila doon at talagang dahil sa ageless kinembolar, parang no age limit, lahat halos ng mga dating queens na ay nagjo-join na ngayon sa mga national pageant nila. Diba? Bardagulan ng bonggang-bongga na ngayon ang Miss Earth Ecuador. Miss Universe Ecuador. So ngayon, ibig sabihin malakas ang panlaban ng Ecuador for today's video sa Miss Universe. Diba? Yun ang ating abangan kung ano nga ba ang eksena, kung maipanalo nga ba ni Catherine Espin, kung ano nga ba ang balik sa kanya nito pag maligwak siya sa kompetisyon. O diba? Pero
congratulations! Congratulations kay Miss Catherine Espin. Siyempre, ano na talaga siya. Talagang maganda na yung buhay niya after na manalo siya ng Miss Earth. Isa na siyang abogada at isa na talagang maganda na talaga yung life niya. So, ngayon nagtatry siya uli sa, ano ba tawag doon? Nagtatry siya uli sa pageantry at wala naman tayong ibang masamang tinapay kundi suportahan siya ng bonggang-bongga. At syempre, looking forward ako na siya ang mag-represent ng Miss ng Ecuador sa Miss Universe. O di ba, ang saya-saya ng bonggang-bongga, di ba? Yung credential kasi ni Miss Catherine Espin is nakakaloka, kaya nakakatakot din to sa mga makakalaban niya sa Miss Universe Beauty Pageant. Ayun. There you go guys, maraming salamat at sana suportahan na lang natin ang ating former Miss Earth sa kanyang journey at kung ano yung desisyon niya dapat i-understand natin, respeto natin ng bonggang-bongga. At I think ganun ang gagawin ng Miss Earth Organization. Respeto yung desisyon ni Miss Catherine Espin. Okay, there you go guys, maraming salamat. This has been Kazel Ortega. Hanggang sa muli po.